Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay kailangan talaga ng malalim na pag-isip at critical na pag-unawa sa mga bagay-bagay na tinatalakay dito. At narito ang ating kaibigang si PMC para muling magpaliwanag at magkwento ng tungkol dito sa tunit-tuniladang gold bars na nasa Pilipinas. Marcos Gold, ang kontrobersyal na kayamanan na pinaniniwala ang ipamamana hindi lamang sa mga Pilipino, pati na rin sa buong mundo. Toneladang ginto na nakaimbak sa Bangko Sentral ng Pilipinas na sasagip sa paghihirap ng taong bayan, aahon sa mundong naghihinagpis na sinalanta ng nakahawang sakit. Ang galing talaga nitong si PMC mag-narrate ng kwento. Anyway, subscribe nyo rin ang kanyang channel dahil ito'y isang magaling na YouTuber at subscribe nyo na rin ang aking channel para palagi kayong updated sa mga ganitong klaseng mga topics. Okay, ito'y napakalalim na topic ngayon natin. Kailangan na buksan ang ating isipan dahil sa gugulo talaga ang isip natin dito at mababago ang mga nakasulat sa kasaysayan. Sino ang tunay na may karapatan sa yamang inaasahan ng mamamayan? At ano ang kinalaman ni Dr. Jose Rizal at ng Black Pulp sa naturang ginto? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag, ano ang kasunduang Cagayan-Vatican? Nagsimula ang kwento sa pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, habang ang alyansa ng mga bansa ay nakikipaglaban sa mga mananakop mula sa Europa at Asia. Isang transaksyon ang naganap sa pagitan ng pinaniniwalaang Filipino royal family at ng Vatican. Ayon sa pahayag ng Contact Phoenix Journal Review na isinulat noong buwan ng Agosto taong 2006 sa kanilang artikulong may pinamagatang Independent Confirmation of the Philippines Gold. Pagsapit ng mga taong 1934, nagkaroon ng kasunduan ng royal family sa pamumuno ng prinsipe ng Pilipinas na si Prince Julian MacLeod Taliano at si Pope Pius XII ng Vatican. Okay, so ito na yung nag-umpisa na dito ang maraming scams kasi maraming nagpakilala na mga prince daw sila ng Taliano clan na nagkiklaim ng mga ganito. Kasi ang kwentong ito ay nag-umpisa talaga yan sa Phoenix Journals, yung pahayagan sa Amerika na naglathala, nag-publish na mayroong tuni-tuniladang ginto at nag-publish din ng kwento tungkol sa ito at nag-umpisa ang lahat ng ito ng kwento sa isang pari sa Vatican na sumulat nito kasi na-witness daw niya ang transaksyon na ito. Kaya ang kwentong ito ay hindi gawa ng mga Pilipino. Ito'y gawa galing sa Vatican and din na-publish sa isang pahayagan sa Amerika na itong Phoenix Journal, ang Independent Confirmation of the Philippine Gold. Ngayon, itong mga bugos, mga peking bloodline ng mga Talyano ngayon na nagkiklaim ay sa palagay ko wala na ang mga Talyano sa Pilipinas. Ang mga Talyano kasi ay Indonesians. At ang totoong bloodline ni Talyano ay yung mga Bulkiya sa Brunei. Kung napansin natin, isa sa mga pinakamayaman na bansa ang Brunei at mayroong mga hari. Kasi ang mga Talyano or Tajian Empire, yan lang ay bumisita sa Pilipinas at nanatili dito ng 9 na taon yata. Kaya after 9 years ay umalis na rin sila, bumalik sa kung saan man sila galing, doon sa India, sa Indian Empire at saka sa Indonesian Empire. Or ang sabi ng iba ay
nasa Micronesia, sa may Guam at Hawaii. Kaya dito sa Pilipinas, nang marinig ng mga scammers na mga bugos, ay gumagawa din sila ng kanilang mga pangalan. Katulad na lamang ng mga Prince Mordin Taliano. Hindi naman siya yung MacLeod. Yung MacLeod or MacLeod ay European, Austrian, ibig sabihin Caucasian, puti, parang Amerikano tingnan. Hindi yung mga prince dito sa atin na kung tingnan nyo ay parang mga Mongoloid lang. Kaya itong mga peke na narito sa Pilipinas na mga bugos, yan ang nagpagulo sa kwento. Kaya hindi natin matrace kung nasaan na talaga yung angkan ng Italianos, which are Indonesians and Indians in origin. Okay, patuloy tayo sa kwento ni PMC. Tinaguriang Tagian Vatican Order. Ang sabi sa pahayag na noong mga taong 1939 na pinahiram ng pamilyang Talyano sa Vatican ang 640,000 na toneladang ginto. Ginto na bahagi ng kayamanan ng pamilya mula pa noong namuno ang mga ito ng 900 taon sa Majapahit Empire ng bansang Indonesia. Bukod sa royal family, isang pari ang nakaugnayan sa maselang transaksyon. Ito ay walang iba kung hindi si Father Jose Antonio Diaz na tumulong upang hakutin ang sobra sa 600 toneladang ginto mula sa isla ng Sabah, bansang Malaysia. Ayan, dito na talagang gugulo at mag-upside down ang inyong pag-iisip kasi dito na pumasok ang pangalan na Father Antonio Diaz, which is yan daw ang Black Pope at walang iba. Ang Father Diaz na ito ay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, paano nagiging Dr. Jose Rizal yan? Inamatay si Dr. Jose Rizal 1896, December, sa Bagumbayan, Dapitan, sa Mindanao. Kung buhay si Rizal hanggang ngayon, or hanggang noong 1970s, noong buhay pa rin si Presidente Marcos, ang edad ni Jose Rizal ay estimated na nasa 140 to 160 years old. Kaya pwede ring mabuhay ng ganyang katagal si Dr. Jose Rizal, 140, pero palagay ko hindi na pwedeng mag-transact ng transaksyon ng ganyang edad. Kasi ang ganyang edad na 140 ay nasa wheelchair na yan o nakahiga na. Pero hindi natin alam. Baka ibang Dr. Jose Rizal, wala naman kasing nakakabit na doktor ang sabi ng witness, yung whistleblower na si Hoodies. Ang sabi lang niya ay Jose Rizal at walang doktor. Kaya pwedeng ibang Jose Rizal ito na nagiging Father Antonio Diaz, the Black Pope ng Vatican na nag-facilitate nitong mga gintong ito. Hindi ganun kadali ang paghakot ng ilang daang libong toneladang ginto marahil ilang linggo o buwan ang hinintay upang makarating ang kayamanan sa Europa. Ayon sa zaymarine.com, isa sa pinakamalaking cargo ship sa buong mundo ngayon ay ang OOCL Hong Kong na may kakayahang kumarga ng hanggang 197,000 na tonelada. Ibig sabihin, kung 640,000 na toneladang pinadala sa Vatican na may layong halos 10,000 kilometro mula sa isla ng Sabah, kailangan 4 na beses itong bumalik o 8 beses na balikan kung walang ibang sakay. Ang matagumpay na kasunduan ay nakamtan dahil sa tulong ng mga nakaugnay katulad ni Father Jose Antonio Diaz. Ngunit sa kasamaang palad, nung taong ding iyon, matapos ideposito sa Vatican ang mga ginto, pumanaw si Prince Julian MacLeod Taliano. Mula noon, lalong lumalim ang mga misteryo sa tunay na pagkatao ni Father Diaz. Ito, yung Prince Julian MacLeod ay hindi yung Prince Mordin na Taliano din na hinahanap na ngayon ng NBI o baka nakulong na ito kasi pinahanap na ito ng pamilyang Marcos kasi gumagamit ng mga pangalan ng mga Marcos. Okay, kaya itong si Prince Julian MacLeod or MacLeod ay kinabitan lang yan ng
ng Talyano na apelyido. Pero Prince Julian MacLeod talaga yan. Yan ay kadugo ni Queen Elizabeth ng England. At talagang mayayaman ang mga taong yan. Ngayon ang problema ay namatay ng taon lang na nagtransact sila ng ginto sa Vatican. Ngayon, narinig ito ng mga dito sa atin, mga scammers, ang kwentong ito, kaya gumagawa din sila ng kwento na sila daw yung Prince Julian more than Talyano, kung anumang mga Talyano yan. Kaya tuloy ang kwentong ito ay nasira dahil sa mga bogus persons na nag-claim na sila yung Talyano na nababanggit sa Phoenix Journal ng Amerika. Kaya lalong gumugulo ang ating isipan. Kaya kailangan ng malalim na pag-unawa at critical thinking sa ganitong topic. Nabubuhay na nga ba o mabubuhay pa nga ba si Jose Rizal sa edad na 140? At kapag ganyan na umabot ang edad ni Jose Rizal ng 140 years, ibig sabihin nagkikita pa talaga sila ni Presidenteng Marcos noong si Marcos ay isang attorney at isang congressman pa noon. Okay, so yan lang ang point, na kung umabot si Rizal ng 140 to 150 years old, ibig sabihin totoo ang kwento na nagpang-abot pa sila ni Ferdinand Marcos. Okay, ngayon yung firing squad sa Bagong Bayan, ayon sa sulat ng yung gumawa ng kwentong ito na isang pari sa Vatican, ay hindi daw talagang pinatay si Rizal kasi si Rizal nga ay genius at napaka-importanting tao. Kaya ito'y kinuha ng Espanya mismo at tinago sa Vatican. At dahil sa genius si Jose Rizal, magaling, matalino, nagiging pari siya doon hanggang nagiging itong malapit sa Santo Papa. At nagiging advisor na rin. At nagiging itong parang presidente ng grupo ng mga Jesuits, ng mga pari doon. Kasi genius nga si Jose Rizal, kaya pwedeng may points, pwedeng totoo ang kwento, at pwede rin hindi. So kayo na lang ang mag-unawa nito, mga katiyats. Patuloy tayo. Dahil marami ang naniniwala na ito ay walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal. Yan, ito talagang ulo na natin dito. Mali nga ba ang kasaysayan hinggil sa bayani? Marami ang naniniwala na hindi talaga si Jose Rizal ang pinaslang sa Bagong Bayan. Subalit paano ito mapapatunayan? Pwede rin ganito. Drama lang yung pagbaril sa kanya, pwedeng merong double, katulad ni Hitler. Si Hitler daw ay nabubuhay pa hanggang sa ngayon, at yung nakitang patay doon sa bunker ni Hitler ay hindi siya yon. Kaya meron talagang mga ganito sa istorya na hindi kayang maunawaan natin at hindi masakop ng ating imahinasyon. Kaya tayo'y magsalita agad ng tapos. Pero kapag napanood natin to, sigurado na ang ating isipan ay talagang iikot at magtumbling pa. At kung ano-ano na lang ang ating critical analysis na magagawa dahil sa mga kwentong ito. Siguro mas maigi kung ipagsantabi muna ang mga narinig noon at ang mga conspiracy theory sa kasalukuyan upang mapakinggan at maunawaan ang mga pruweba at patunay ng walang halong pagkabayas. Ayon sa isang Karen Eudes, ang nagtaguyod ng Wealth for Humanity ay ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos at ang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ito ang sabi ng dating empleyado sa World Bank. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer for Jose Rizal, who was the superior general of the Jesuits at the time, put the world's international monetary gold reserves and other wealth
into a trust for the benefit of humanity for 50 years. That trust is called the Global Debt Facility, and it's administered by the Board of Governors of the World Bank and the International Monetary. Yan, ayon sa mga kwento o mga conspiracy theory ay dahil sa gintong yan na 640,000 tons ay naitayo ang World Bank. Naitayo din ang International Monetary Fund at naitayo ang Global Debt Facilities. Ang lahat ng mga yan ay nagtutukoy ng malaking pundo, billion dollars. At dahil sa merong ayon sa mga conspiracy theory, ang Amerika noon ay may problema sa kanilang gold reserve. Kaya muling hiniram ang mga gintong yan ng maisauli sa mga Talyanos. Kung sino man yung mga Talyanos na, siguro tanggalin natin yung Talyanos na word, yung Tajian na lang, Tajian. Kasi kung Tajian, automatic connected yan sa mga mayayaman na angkan sa Indonesia. Kasama na rin dyan ang Singapore, Brunei, which is Bulkiya. Ang mga Bulkiya at Tajian ay sila yung talagang bloodline. Itong Talyano kasi parang nakonekta na lang yan. Parang ginawa lang na para makonect sa Filipino ang kwento. Galing talaga ng mga Pinoy, sumingit, no? Tajian lang, dinagdagan ng Talyano. Mabuti pa Bulkiya. Bulkiya's gold, hindi yung Talyano. Okay, kaya kailangan talaga ng critical thinking ang kwentong ito kasi mabubulabog talaga ang history. Ayon sa salaysay ng dating empleyado sa World Bank, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang dating Pangulo ang naging abogado ni Jose Rizal. Panahong nakaupo ito bilang Superior General ng mga Jesuits o ang tinaguriang Black Pork ang nag-asikaso sa mga ginto. Ayon din kay Udis, ang ginto ay mula sa World International Monetary Fund Gold Reserve at iba pang yaman. Itinaguyod ito sa World Bank sa ilalim ng isang trust fund sa loob ng 50 taon, ang tinaguriang Global Debt Facility. Kung tumpak ang pahayag sa Contact Phoenix Journal Review, ibig sabihin, hindi nga namatay si Jose Rizal sa Bagong Bayan. Malaki ang pagkakaiba ng kasaysayan ni Rizal sa pahayag ng Contact Phoenix Journal Review at ni Karen Udis. Kaya ang tanong ng marami ay, sino sa mga ito ang nagsasabi ng totoo? Ang katotohanan ay kinakailangang may matibay na pruweba at ebidensya na sasang-ayon sa ibang mga ulat. Mahirap ibaliwala ang mga salaysay, lalo na maraming Pilipino ang naniniwala dito. Mayroong nagsasabi na malalim ang implikasyon ng pahayaging gil sa Black Pork, hindi lamang sa kaalaman ng bawat Pilipino at kasaysayan ng Pilipinas, pati na rin sa imahe ng bayaning si Rizal. Dahil kung kaya nga yung tinatawag na Black Pope ay tagapagpangasiwa ng gold na hiniram ng Vatican. At kung anumang dahilan bakit hiniram yan from the Tajian clan or Tajian king ay hindi natin alam. Pero ang malaking puntos dito yung nagsulat ng kwento na isang pari sa Vatican. Kasi nakita niya nga ang transaction at membro ng grupo ng Jesuits at si Rizal or Antonio Diaz ang pinaka-pinuno ng grupong Jesuits sa Vatican. Yan ay grupo ng mga pari. Kaya dito, bakit naikabit ang Ferdinand Marcos at Jose Rizal, bakit Pilipino ang pinili na karakter sa kwento? So ito na yung pinaka-critical thinking natin. Mga katiyets, kung yung nagsulat ng kwentong ito ay isang Italiano, kasi sa Vatican, or isang Romano, bakit hindi Romano ang ginamit niya ng mga pangalan? O bakit hindi Romans? Bakit kumuha siya ng Pilipino? Kasi siguro, kung nandoon si Jose Rizal ay bilib na bilib siya sa mga Pilipino. Kasi genius talaga si Jose Rizal.
at magaling magsalita ng maraming lingwahe. Kaya yan sa palagay ko ay ang sumulat ng kwentong ito ay bilib na bilib talaga sa mga Pilipino. O baka naman totoo ang kwentong ito ng Tajian Gold na hiniram ng Vatican, isinuli sa Pilipinas, and then biglang nawala at nang lumitaw ay nasa World Facility Debt Facility. Ibig sabihin yung World Bank or International Monetary Fund. Ay nako, napakalalim talaga ng kwentong ito. Atin balikan si PMC. Isipin, kung hindi naganap ang kanyang kamatayan ayon sa kasaysayan, ang pagiging martir nito sa kamay ng mga Kastila at ang firing squad sa Bagong Bayan, marahil salungat din ang ating nalalaman ng pagkabayani ni Dr. Jose Rizal ay hindi tunay. Okay, hindi tunay. Kung hindi man tunay, sa palagay ko ay much more a hero. Sobrang hero. Hindi lang hero, kundi genius, inventor, at isang magandang leader, si Jose Rizal. Kasi na kaya niyang magiging pinuno ng grupo ng mga Jesuits priest sa Vatican noong nandun yun si Rizal, na ang pangalan doon niya ay Father Antonio Diaz. Bakit maraming hindi naniniwala dito? Ang mga salaysay hinggil sa Black Pope o ang Superior General ng mga Jesuits mula kay Karen Eudes ay matibay at ipinahayag ito ng ilang beses sa publiko nang walang alinlangan. At dito naman kay Karen Eudes, kung talagang sinungaling ito, bakit nabanggit niya ang Pilipinas at Ferdinand Marcos at Jose Rizal? Sinong nag-utos sa kanya? Hindi naman ganyang mga klaseng tao ang mga Amerikano, ay hindi yan nababayaran. Hindi katulad sa Pilipinas na lahat ay mabago kapag binabayaran. Kaya yan lang ang points ko. Ano kaya ang motibo ni Karen Eudes kung siya ay gumagawa ng mga kwento? Kasi siya yung attorney ng World Bank noong kapanahonan niya. At alam niya ang mga transaksyon. Kaya yan, tuloy gumulo ang ating isipan. Ang bidyong ito, matagal ko nang nabasa itong mga ganito na artikulo noon, pero negative. First time na narinig ko, negative na ako. Kasi hindi ako naniniwala. Ngayon, ay binuksan ko ang aking isipan at merong kunting possibilities na totoo. At kung totoo, maganda ito para sa sambayan ng Pilipinas at sa whole world. Kasi ang mga gintong ito nga ay ginto for humanity, para sa kagandahan ng Pilipinas. Ganun pa man, mayroon pa ring naghihinala dahil sa iba't ibang rason. Isa na rito ang pahayag din ng dating empleyado ng World Bank hinggil sa ama ni Rizal. Ito ang sabi niya. First of all, it's in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. He was doing this as a young lawyer for Jose Rizal, who had been in the Vatican for many years. Jose Rizal was the son of Prince Talano, who was a twin of Queen Victoria. Ayon kay Eudes, ang ama daw ni Jose Rizal ay si Prince Taliano, sangkan ng tagiyan Talyano ng bansang Indonesia na lumipat sa Pilipinas mga taong 1478. Subalit ang ulat ng My Heritage na ang ama ni Jose Rizal ay si Francisco Mercado, isang kaalamang nakatala sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Marahil ang ibig sabihin ni Eudes ay ang kansi Jose Rizal ng mga Talyano.
Sabi sa Philippine Folklife Museum Foundation na ang buong angka ni Jose Rizal ay mga inchik na nagmula sa lugar ng Amoy, bansang China, mga taong 17th century. Kaya marami ang nagsasabi na siguro ilan sa mga miyembro ng dalawang pamilya ay nagkaroon ng relasyon at naging magkamag-anak. Ngunit ito ang sabi sa Filipinas Heritage Library na ang angka ni Jose Protasio Alonso Rialonda Mercado Rizal ay mula sa bansang China. Sina si Yang Ko at Zun Nio at ang kanilang anak na si Lam Ko na lumipat sa Pilipinas bago matapos ang mga taong 1600s. Dahil dito, marami ang naghihinala sa kwento ni Karen Udis kung ang tinutukoy nga nito ay ang bayani ng bansa o kung pareho lang ng pangalan. Bagamat hindi nabanggit sa kasaysayan ng Mercado family na nagkaroon ito ng ugnayan sa Filipino royal family, posible pa rin nagkarelasyon ang isa sa mga miyembro ng dalawang pamilya. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang mahalaga ay ang yaman na ipamamana sa buong Pilipinas. Ayan, yan ang totoo at maganda. Yung kayamanan, yung gold for humanity. Atin nga balikan yung bugos na Prince Taliano yan. Ito yung nakita nyo yan, ay wanted na yan sa NBI. Ito yung mga nag-claim na sila daw yung mga Prince Taliano na sinasabi doon sa Phoenix Journal. Yan ang mahirap. Meron pang isa, yung TBSM, yung Tiburcio Villamor Marcos. TBM pala, TBM. Kasi merong account si Marcos na nakalagay TBM and then LS666 yata. Ngayon, nang marinig ito ng mga itong mga may ano sa utak, ay ginaya nila at gumawa sila ng kanilang mga pangalan na ganyan, na Tiburcio Villamor Marcos. Pero hindi natin tiyak kung ano talaga ang kahulugan ng TBM na nandun sa account ng dating Apo Lakay. Pwedeng hindi pangalan yun ng tao, pwedeng ano lang yun, itong acronym. Ang Pilipino talaga, katulad nito, may corona pa siya. Ngayon, nasaan na siya? Nagtatago na. Bakit mo naman ilantad ang sarili mo kung ikaw talaga ay prinsipe at marami kang ginto, di ba? Kaya kailangan ng critical thinking at malalim na pag-unawa sa topic natin ngayon, mga ka-TH. Okay, so balikan natin si PMC para sa pagtatapos ng bidyong ito. Nabanggit sa kasaysayan ng Mercado family na nagkaroon ito ng ugnayan sa Filipino royal family. Posible pa rin nagkarelasyon ang isa sa mga miyembro ng dalawang pamilya. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang mahalaga ay ang yaman na ipamamana sa buong Pilipinas. Nasaan na nga ba ang tunay-tuneladang ginto? At sino ang may karapatan upang ipamahagi ito sa mga Pilipino? Mga katanungang kinakailangang bigyan ng makabuluhang kasagutan. Kasagutan dyan sa conspiracy theory, sa nabanggit ko na noon, ay pinaghinalaan ng karamihan ng mga gold bars sa Fort Knox ay parte niyan ay ang tinatawag na Tajian Taliano Gold na galing sa Pilipinas. Pero ang original niyan ay hindi talaga Pilipino ang mga Tajian. Sila yung mga Indonesians at nakapag-asawa ng mga Indians sa India. At sabi ng iba ay dumaan lang sa Pilipinas for 9 years. 9 years sila nagmimina dito at dinala nila muli yung kanilang mga ginto. Pero kung totoo man na hiniram, ay kung ibinalik yan na hindi na sa Pilipinas. Kasi nandun na, bumalik na sa Indonesia, ang angkan na yan or ang empire na yan. Kasi napadaan nga lang sa Pilipinas. Yan ang aking critical analysis. Okay, tapusin na natin ang bidyong ito. Sa susunod na kabanata, buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Okay, maraming salamat PMC sa magandang kwento mo na ating
binigyan ng reaksyon. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ni PMC at sa channel na ito para palagi kayong updated sa mga ganitong klaseng kwento. Ako'y magpaalam na.